Lord, amen? Katunayan nung ikaw may ligtas. Pagka sinabi mong Christian, maraming nag-claim na they are also Christian. Pag tinanong mo ang Pilipino, are you a Christian? Yeah. What do you think of me? Muslim? Kaya nila automatic pagiging Kristiyano. Sabi ni Dr. Tita, hindi mo ipinanganak ka sa garahe, kotse ka. So, hindi ko ipinanganak ka sa Christian home, automatic you're a Christian. To become a Christian is individual decision. Decision yun, gagawin mo, individual. Okay? So, kailangan po, para maging Kristiyano, ang isang tao, mayroong desisyon na ginawa. Tinanggap si Christ as his personal Lord and Savior. Okay? At nag-repent siya sa kanyang kasalanan. Pareho yan. Unseparable yan. Okay? Because repentance is the negative side and faith in Christ is the positive side of salvation. So, praise God. Patunayan mong ikaw may ligtas by way of pamumuhay mo. Your lifestyle, okay, napakahalaga po yan. Alright, so pag-usapan natin ngayong gabi ay tungkol sa tinatawag na divine call. Divine call. Ito ay nagiging issue sa Bible school kung tinawag o hindi yung isang tao. Pero yung mga estudyante ko, sabi ko, huwag nyo nakita kung tinawag kayo, nandiyan na kayo. Sapagkat kami naniniwala na lahat ng believer ay tinatawag sa gawain ng Panginoon. But ilan lang yung nakaka-afford nito at ilan lang ang sumasagot ng oo. Okay? Ilan lang yung malalakas ng loob. Pero ang aking view dyan ay lahat ay tinatawag for service. Now, tayo po lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan in the book of Exodus, the calling of Moises. Nung siya tawagin ng Panginoon, marami siyang tanggi, marami siyang mga halibay. Alright? At tignan natin from verse 1 up to 10. Verse 1 up to verse 10. Chapter 3 ng Exodus. Exodus chapter 3, verse 1 up to verse 10. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Pakipanda yan, hindi naman ako naka-wireless. And Moses said, I will now turn aside and see the great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see,
God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the land of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Manalangin po tayo, dakila namin Diyos, ang magbanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, sapagkat kami po ay binigyan niyo po ng kahalagahan, Panginoon, at iligtas mo po kami, at pinanakuan mo po kami ng langit at ilahan. Diyos, salamat po. Pagamat kami po ay maraming insan, excuses, mga alibay, ngunit nandiyan ka, Panginoon, mahaba ang iyong pasensya sa amin. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa matamis kong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Naalala ko yung kwento ng isang mayaman na mayroon siyang gustong ipatrabaho sa bundok. Binutaan niya yung mga mangyang. Alam niyo yung mga mangyang? Mga baluga. Okay. Sabi niya, hindi kayo, bibigyan ko kayo ng trabaho. Pagagawa ko sa inyo. Sabi niya ng mga manyan, paano? Butong. Okay. Sa ginawa ng mayaman, nagpaluto, pinakain sila. Abay, ubos ang pagkain. Okay. Sabi niya, busog na ba kayo? Tignan natin. Pag uminom, hindi naramdaman kung busog eh. Totoo naman yun eh. Minsan kahit kumain ka na pag hindi ka pa uminom, hindi po maaramdaman kung busog ka. Kaya yung mga matatanda doon, yung mga naunang tao, pagkakain mo, dapat uminom ka talaga. Pero itong panahon natin ngayon, may mga nagtuturo na inom ka raw after ng mga 1 hour na natapos kang kumain para ma-digest mo ng tama yung kinain mo. Yung iba, sumusunod dito. Ako, hindi ko kaya pagkakain mo, hindi agad iinom eh. Sapagkat ako'y malakas kuminom. Okay? Sa madaling salita, busog. Oh, sabi nung mayaman, trabaho na tayo. Sabi niya, paano? Busog. Gutom, hindi magpagtrabaho. Busog, hindi magtrabaho. Okay? Maraming palusot, no? Kala natin, tayo lang maraming palusot eh. Yung mga mangyan, mga katwiran na walang kakatwiran. O kaya yung yung mangyan. Amen?
Now, si Moises dito, mga kapatid, tinawag siya ng Panginoon. And Moses heard the divine call from the burning bush, no? To deliver Israel. Okay, ang bayan ng Diyos. But Moses resisted this call. No? Tinanggihan ni Moses. Kontra siya. At marami siyang mga alibay dito. Okay? At alam niyo, sa Diyos, kung magsasalita lang ang Diyos sa atin, lahat ng mga alibay natin, hindi tayo papasay. Kung minsan, ginajustify natin yung sarili natin. Gusto natin ituwid yung kabalukutan ng pangangatwiran natin. Pero kung alam niyo, personal lang na ang Diyos ay kausap natin, tulad ni Moises, wala tayong kalusok. And then later on, sumunod din. Bakit? Sino tayo para tumanggi sa may lalang sa atin? Pero nagagawa natin yan, hindi natin alam yung consequence. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, may tinatawag na perfect will of God na pag sinunod mo yan, para kang tumatahak sa malinis na daan. No? Pero pagka sinunod mo yung sarili mo, hindi tayo ginawang robot eh. So, ang buhay hindi by chance eh. By choice. Kung pipiliin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi. Iginhawa ka. Pagpapalain ka ng Panginoon sapagkat bawat command ng Panginoon, mayroong kaakibat na tulong at hindi lang tulong, pangako. Kaya kung may promise, mayroong premise. Okay? Na mga kapatid, ang minamahal, sa salvation, alam natin, yung salvation is unconditional. No? Unmerited favor. Oo. Grace yun, ha? Grace. Hindi po natatapos doon ang grace. Pagkat ang secondary meaning ng grace is divine enablement. Okay? So, grace, unmerited favor for our salvation. At kung gusto mong ma-accomplish yung gusto mo, yung magandang kinabukasan, kung gusto mong magawa yung mabuti para sa iyo, grace pa rin ng Panginoon. Bibigyan ka ng tinatawag na kakayahan doon. So, grace pa rin yan. Sapagkat, sabi ni Christ, without me, He can do nothing. Sa sarili mo, wala kang magagawa. Kailangan mo, lalo na Kristiyano kayo, kailangan mo araw-araw ang tulong ng Diyos. Hindi tayo tinuruan na mag-independent sa Kanya. Sa mga tao na hindi nakakilala sa Kanya, akala nila, kaya nila. Okay? Pero, mayroon din. Mayroon silang abilidad. Pero dito lang yun imbitado lang. Pero ikaw na Kristiyano, hindi ka dapat na maging independent sa Kanya. Now, si Moises po, simple lang sasagot siya, susunod siya. Anong promise ng Panginoon? Isipin nyo pagka ang anak ng Diyos naghihirap, naistorbo ang Diyos doon sa langit Yung kanyang bayan, nakita niya, hirap na hirap sila. Sabi niya, I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. So, hindi lang aktual na siya, ang Diyos po ang gagawa, kundi gagamitin niya si Moises sa kanila. Tao rin gagamitin niya. Okay? Tao gagamitin sa tao. Ngunit ang Diyos ang tumawag sa kanya. Diyos ang tumawag ng tao para gamitin niya sa tao. Okay? So, yun yung, since the beginning, from the beginning, mga kapatid na minamahal, yung pamamahala ng Diyos, yung nandoon yung tinatawag na theocracy. Okay? Yung Diyos na mamahala
sa kanyang bayan. No? Oo. Sa pamamagitan ng tinatawag na autocratic government ng isang tao. Alright? So mga kapatid na minamahal, mayroon pong 5 names, excuses si Moises dito. Why could not perform God's command? Mayroon siyang 5 excuses. Titignan natin dito, sa verse 11, ang sabi ni Moises dito, and Moises said unto God, okay? Nakita natin dito sa verse 10, come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Sabi ng Diyos sa kanya. But, ang sagot ni Moises, and Moises said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Who am I? Okay? Sabi niya, I have no ability. I have no ability. Wala akong impluensya, wala akong kakayahan, wala akong lakas. Sino ako para ilabas ko ang iyong bayan mula sa Egypt at mula sa kamay ni Haring Parao? Si Parao ay powerful king. Amen? Type of the devil. Okay? So, kung nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, mayroon pa po kami sa seminary may tinatawag na typology. Right? Oh, at ang mundo ay ang Egypt is the type of the world. No? Mga kapatid na minamahal. So, ang sabi ni Moises dito, who am I? That I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. No? And he said, certainly I will be with thee. Ito po yung sagot ng Panginoon sa kanya. Okay? Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Now, makikita natin dito yung unang alibay ni Moises po dito. Sabi niya, I have no ability. Now, mga kapatid na minamahal, noon din, naglaro sa isip ko yan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpastor. Hindi ko kaya mag-preach. But praise God, doon sa nagsasabing hindi kaya, natutuwang Diyos doon sapagkat doon niya may papakita ang kanyang kapangyarihan. Doon sa may walang kakayahan. Kaya pinili ang mangmang sa mundong ito para hiyain ang mga matatalino. Okay? Ngayon, kung matalino ka, ang sabi niya, kung matalino ka, magpakamangmang ka sa Panginoon. Meaning, magpailalim ka sa Diyos at yung katalinoan mo gagamitin ng Diyos. Pero yung katalinoan mo, yung gagamitin mo sa kayabangan mo, sa Diyos, kamang-mangan lang yun. Kamang-mangan lang yun. Kasi kung matatalino ang pinili ng Panginoon, sana tinawag na preacher sila Miriam Santiago, Miriam Defensor, tama ba? Sila Idrilik, o yung mga di kampanilyang abogado dyan, yung mga mga may tigilin. Alright? But praise God, I have no ability. Ang sabi ni Moses dito, but ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, I will be with you. Hindi kita iiwanan mag-isa, hindi mo lang gagawin mag-isa. Ibabak-up kita. Nasa likod mo ako. Tutulungan kita. Pag hindi mo alam, ituturo ko sa'yo. Kaya wala kang excuse, kapatid, para makagawa ka sa gawain ng Panginoon. Now, pinili tayo ng Diyos. Hindi lang tayo iniligtas, kundi iniwan sa atin yung kanyang trabaho at umaasa siya sa atin na ang Ebanghelyo ng Panginoon
dadalhin natin doon sa mga taong naliligaw at ang mundo nakadepende rin sa atin ang kanilang pag-asa para dalhin natin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Mayroon pong promise land sa kanila yung Kanaan na kung saan ang sabi po dito sa verse 10, okay, dadalhin ko ang kanyang bayan, ang ating bayan, doon sa lugar na ipinangako ko sa kanila. Alright? Di ba? Verse 8, sabi niya, I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian and to bring them up out of the land and to a good land and a large and to a land flowing with what? Milk and honey. Hindi po literal yan na gatas at pulutan. Ibig sabihin, masaganang lupain. Na kung saan hindi sila ang gumawa doon, may mga halaman doon na hindi sila ang nagtanim, pero silang kakain. May mga tahanan na doon na kanilang dadatnan, pero hindi silang nagtayo. Can you imagine that? Inihanda ng Diyos. Susuluin mo ba? At kaya, pinahirapan sila ng mga Egyptian. Kasi alam nyo, lahat ng mabibigat na trabaho binibigay sa kanila. Okay? Para pagurin sila at takot pa ang mga Egyptian na ang mga Hudyo dumami. Baka darating ang panahon, hirain sila, masatalo sila. Kaya ang ginagawa nila, lahat ng mga lalaki, pinapagod ng gusto. Wala, pagpagod ka na, ano pang gagawin mo? Pag-uwi mo sa bahay, tulog ka na. Di ba? Amen. Ya? At madaling mamatay, siyempre, laging pagod. Okay? Now, mga kapatid, ba't kayo tumatawa? Okay? Matapos, pagod pa yung babae. Tulog ng pareho. Ayan. So yung mag-asawa, hindi nadadami. And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? I have no ability. And second, mga kapatid na minamahal, na alibay niya in verse 13. Ang sabi po dito, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your father hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? No? Okay? What? Tatanungin ako eh. Pagdating ko dun sa kanila, ano sasabihin ko? Sabi ni Moises sa Panginoon, Lord, I have no ability. Yan ang una niyang alibay. Number 2, I have no message. Wala akong mensahe, Panginoon eh. Hindi ako marunong magsalita. Bulol ako. Utal ako. Anong sasabihin ko sa kanila? Okay? Yan ang pangalawang alibay ni Moises. But sa 14, makikita natin, mga kapatid, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Amen? So walang gusto. Yung alibay ni Moises, sabi nga, Lord, wala akong mensahe. Hindi, susubuhin kita doon, bibigyan kita ng mensahe, ilalagay ko sa bibig mo kung anong dapat mong gawin. Sino bang gumawa ng tila? May tila ba kayo? Pakilabas nga. May tila ba kayo? Sabi po dito mga kapatid na minamahal, and God said unto Moses, I am that I am. And he said,
thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Simple mensahe, hindi dapat komplikado. Hindi naman kailangan na magbasa pa sila ng dictionary para maintindihan nilang sasabihin mo. Okay? So sabi ko doon sa mga estudyante ko sa homiletics, pag nag-preach kayo, hindi kailangan napakataas. Ha? Hindi kailangan napakalalim na kailangan sisirin. Hindi kailangan lumitaw na. Naintindihan ng matanda, naintindihan ng bata. Si Spurgeon, nung pinag-preach niya yung kanyang disciple sa homiletics, at napakalalim at napakataas ang mga ginamit niyang mga salita, sabi niya, you are not feeding the sheep. Okay? You are feeding giraffe. Okay? Sabi ni Spurgeon. Okay? Hindi ito bang pinapakain mo? Pinapakain mo, giraffe. Napakataas yung approach mo. Okay? So, isimplify mo lang mensahe, hindi kailangan na, simple lang. Paano ka iniligtas ng Panginoon? Paano ka nagsisi? Paano mo nakilala ang Diyos? Paano mo tinanggap? Paano ka nakatiyak? Paano po ay Kristiyano? Mahirap ba yun? Amen? Amen. Hindi kailangan pumasok ka ng seminary para ikaw makapag-share ng gospel ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi. Kaya ka pumasok sa seminary dahil ginagamit ka na ng Diyos. At kung sasabihin mo ngayon, hindi ako pumasok sa seminary, kaya hindi ako magamit ng Diyos, di pumasok ka. Alam mo mga kapatid na minamahal, ang sabi ni Moises, alibay niya, pangalang alibay niya, Lord, I have no message. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung mensahe. Okay? Ito yung mensahe. Right? Mga kapatid na minamahal, wala po tayong lusot dito. Okay? Amen? Wala. Sa palagay mo, mas mataas ang mo sa Panginoon. Mga filosofiya mo. Ha? Okay? Now, tignan natin dito sa chapter 4, no? Chapter 4, verse 1. Ang sabi po dito sa verse 1, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. The Lord said unto him, what is in thy hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became what? A serpent. And Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. What is in thy hand? Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, I have no authority. Alam niyo mga kapatid na minamahal, during the Old Testament, para paniwalaan ka ng tao, kailangan mo yung mga miracles na yan eh. Ngayon, sinampulan ng Panginoon si Moises, what is in thy hand? Ano yan? Nasa kamay mo. Sabi niya, Panginoon, tungkod, itapon mo. Tapos itinapon niya, anong nangyari? Naging ahas. Tapos nung naging ahas, siyempre takot ka. Natakot siya. Ha? Oh. Siguro, ano ba yung pinakapabagsik na ahas? Cobra. Cobra? Lupong. Lupong? Diba? Okay? Now, natakot si Moises. Okay? At pagkatapos natakot si Moises, sabi ng Lord sa kanya, and the Lord said unto Moses, put forth thy hand and take it by the tail. Huli mo.
yung mga expert sa paghuli ng ahas, may mga nanguhuli. Magtataka tayo. Kahit grupo niyan, inuhuli yung ahas sa liit. Pero Panginoon, sabi niya, huliin mo sa bunto. Kasi delikado yung sa bunto. Kasi pag huli mo sa bunto, ang dalikang tuklawin. Pero yun ang utos ng Diyos eh. Ha? Eh kasi, Lord, hindi pwede sa bunto. Yun sabi ng Diyos eh. Yun ang perfect will ng Panginoon sa mundo. Eh kung si Moises, hinuuli niya sa liig kaya, baka natuklaw siya. Amen? Baka hindi yung tungkol, hindi naging, yung ahas hindi naging tungkol. Pero dahil sinunod ni Moises yung utos ng Panginoon sa bunto, pagkahawak niya, yung ahas, naging tungkol ulit. Ano ba yung nasa kamay mo? Tungkol. Christian, ano yung nasa kamay niyo ngayon? Ano yung nasa kamay niyo ngayon? Wala. Kasi hindi kayo nagdala ng Bible. Ano yung nasa kamay niyo? iPad? Ano yung nasa kamay niyo? Cellphone? Kikitext ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Okay? I have no authority. Bawat anak ng Diyos, miyembro ng church na ito, ay tayo'y inordinaan niya na humayo para ipangaral ang Ebanghelyo. Mayroon naman proper sending ng church, yung magmi-mission talaga na pupunta doon, lalabas, magtatayo ng isang simbahan. Proper authority, papatungan ng kamay dito, isa-send out. Hindi kayo pwedeng mag-mission mag-isa. Kaya kayo humahayo ngayon, nangangaral ng salita ng Diyos, ang authority niyong dala ay authority ng local church natin dito. Amen? Kaya hindi rin tama, hindi proper, sending din yung ahahayo ka sa ibang bayan at magmi-mission ka doon na hindi ka binasbasan dito para humayo. Pero ngayon, miyembro ka dito, mag-preach ka ng gospel, mag-share ka ng gospel para sa mga unbeliever. Ito nga ang mission ng ating local church dito. So, every believer dapat mga misyonaryo. At ang mission field natin, bawat taong wala pang Kristo sa kanilang mga puso. Amen? Hello? Oh, ano yung nasa kamay mo? Word of God. Share mo. Sa kakayahan mo. Okay? Oh, alam mo ba yung Romans Road? Romans Road. Simple lang yun. Dalawa lang, i-memorya mong verse, pwede ka na makawag-is yan, i-share mo, patanggapin mo. Ay kung hindi mo kaya na mag-share doon, wala ka pa rin alibay, invite mo sila sa church. O kaya, tumawag ka ng partner mo, Brad, hindi ko kayang witnessan ito eh. O, kaibigan ko kasi. Adi, tumawag ka ng Kristiyano, ka-churchmate mo, ikaw mag-share. Diba? Kasi kung minsan yung kaibigan natin, hindi natin masira. Nahihiya ka. Oh. Kasi alam nila, ka-level mo lang sila. Pero hindi yun eh. Ang pinag-usapan eh. Ang Diyos ang nagliligtas. Ikaw lang magsishare. Ha? Yung part mo, i-share mo yung Word of God. Ang part ng Diyos, yung magliligtas. Okay? Oh. Kasi ang purpose ng Panginoon, ng God the Father, to save the sinner. God the Father purposed salvation. God the Son purchased salvation. And the Holy Spirit promotes salvation. Alam niyo ha, po ay nakikinig sa mga debate, nagdidebate yung electionist at saka yung
whosoever will. Sabi ko, mabuti, hindi ako na-confuse dito because both of them ay pinaniniwalaan ko. If you believe only in election, you believe half truth. You only believe half truth. Okay? Oh. Kung naniniwala ka lang din sa whosoever will at hindi ka naniniwala sa election, you only believe half truth. One time, tinanong si Spurgeon, interview siya, Mr. Spurgeon, how you reconcile the election and whosoever will? Now, sabi niya, I do not reconcile them because they are not contradicted. They are complement. Amen? Oh. Kaya lang, yung iba na naniniwala sa election, inilagay nila lahat yung itlog nila sa basket ng election. Yung naniniwala ng whosoever will, inilagay nila lahat ng itlog nila sa basket ng whosoever will. Kumbaga. Now, ito yung ating responsibilidad to share the gospel. Amen? So, wala tayong alipay dyan tulad ni Moises. Alright? And pang-apat na alipay ni Moises sa chapter 4, verse 10, makikita natin dyan. Sabi na, and Moses said unto the Lord, O Lord, my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow to speech, and of slow tongue. Lord, I am not eloquent. Bulbo. Paano ako mag-preach? Ha? Sino bulol dito? May bulol ba dito? Wala. Si Lawrence na, aliwanag ng salita eh. O ikaw, hindi ka mabulol. Ha? Hindi ka mabulol eh. Lalo hindi ka ulol. Ha? Eh, kasi hindi ka mahayos. Sabi ni Moises, bulol ko ako Panginoon eh. I'm not eloquent. Hindi kailangan mag-eloquent ka dito eh. Para magampanan mo sa itanan ka utos ng Diyos. Amen? Sabi ni school teacher, hindi naman kailangan eloquent kayo eh, para makapagturo kayo. Ha? Tigtas pa kayo. At saka ang maganda ngayon, marami na tayong mga materials eh. Kung saan mga kailangan yung materials, okay? Lalo na sa school, ibinibigay ko yung mga materials na kailangan yung ituro. And the more na marami tayong teacher, the more na marami tayong matutulungan sa outreach. Burden ng puso ko sa puso ko. Yan ang burden ko. Gusto ko lahat ng vicinity ng Cabiao, mga barangay, mayroon tayong mga natuturuan mga bata. At someday, magsasakripisyo tayong maghapot ng mga bata, dalhin natin sila dito para turuan ng salita ng Diyos. Si Dr. Jack Hines, patay na yun. 2011 yata siya. Or 2001. Okay. Mayroon silang 10,000 attendance in Sunday school. Anong sikreto? Mayroon silang bus ministry na hahagot sila ng mga bata. Yung mga bata ngayon, yung dalawa na yan, nakmata, 5 years from now, mga dalagita na yan. Hello, amen? Kailan lang si Dayan at saka si Richie, inaangkas mo yung dalawa na yan. Kaliliit pa. Ngayon, hindi ko na maangkas eh. Laki na. Amen? Amen. O. Saka ayaw ko na nag-aangkas, lalo na. Dalasa na naman, nakita ko nung may crush sa kanya. Amen. Ha? Aha.
yung boyfriend. Ha? Amen. Hello? Oh. Amen, nagalit pa sa akin. Sino yung poging napunta sa'yo? O hindi nag-away pa kayo? Alright? So, I am not eloquent, sabi ni Moises. Okay? Sabi mo, kailangan ka pa maging eloquent? Kailangan mo bang parang makata para makasunod ka sa trabaho ng Diyos? Hindi. Sumunod ka lang. At kung yung, ano yung alam mo, yun ang i-share mo. Alam niyo mga apostol ni Christ, nang mag-share si Felipe, ano sinabi niya? Halika! Sabi niya kay Nathaniel, sa chapter 1 nandiyan, tingnan niyo ha, mali si Juan dito Felipe. Ha? Kasi siguro bago-bago lang si Felipe. Halika, tignan mo, nakita namin ang Kristo, ha? Yung anak ni Jose. Aba, hindi anak ni Jose si ano? Ha? Verse 45. Philip findeth Nathanael and said unto him, We have found him. And said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets do write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Son of Joseph ba si Jesus Christ? Hindi. Mali siya. Pero na-record. Ha? Alam niyo, ang Bible, kaya sinabi natin, Word of God ito, hindi dahil sa malian yung conversation nila. Okay? Sapagkat nung nag-uusap si Nathaniel at saka si Felipe, wala naman si John doon eh. Bakit nasulat niya? Sapagkat dinectate siya sa kanya ng Holy Spirit. Kaya, ang Bible, Word of God. Sabi ng pilosopo, kung Word of God, bakit si Satanas nagsalita kausap ni Jesus Christ? Therefore, hindi lahat yan Word of God. May Word of Satan yan. Kaya po naging Word of God ito nung nag-usap si Jesus Christ at si Satan doon sa mundo o doon sa ilang, wala po si Matthew. Pero naisulat niya yung conversation nila. Bakit? Ang Holy Spirit naglagay sa isip o nagpasulat kay Matthew na isulat niya yung conversation nila. Therefore, yung sinulat ni Matthew, Word of God. Naintindihan? Now, mga kapatid na minamahal, balik tayo. Okay? Hindi mo kailangan perfect na kompleto. Alam mo ang salita ng Diyos. Ako nga, hindi ko pa alam lahat ng salita ng Diyos eh. Pero mayroong advantage yung nag-aaral. Mayroong kaming hermeneutical na subject, rightly dividing the word of truth. Para hindi naman kailangan na marami kang alam para kasunod sa Panginoon. Di ba? Nung inutusan ka ng nanay mo, bumili ng sabon o bumili ng suka, anong sabi mo sa nanay mo? Opo, bumili ka, pumunta ka sa tindahan kaagad. Hindi mo sinabi, nanay, bago mo ako utusan, ay turuan mo muna ako ng algebra. Ha? Okay. Ha? Hindi. Amen? Hindi mo kailangan muna malaman lahat ng doktrina bago ka hakayo at sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Now, sabi ni Moises dito, yung pang-apat na palusot niya, I have no inclination. And then last, mga kapatid, sabi niya, I have no eloquence, sabi niya. Pang-lima, mga kapatid, na kuha niya sa verse 13, mga kapatid, chapter 4, verse 13, sabi niya, 4:13, and he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.
Okay? And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, it is not Aaron, the Levite, thy brother. I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. Okay? Kung hindi mo kaya mag-isa, bibigyan ka ng kapartner ng Panginoon, katulong mo. Okay? Kaya, pag nag-outreach kayo, hindi tama yung ikaw lang mag-isa. Maganda, may kasama ka. May tagapaawi. Okay? Kung hindi mo alam, mag-assist ka lang. Muna. Ayan? Hindi ako marunong magturo, Pastor eh. O di mag-assist ka doon sa marunong magturo. And then later on, ikaw na rin magtuturo niyan, matututo ka. Amen? O ikaw munang tagapaawi. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan. Wala nang away ang saan? Sa kalangitan. Maging creative ka. Wala nang kurutan saan? Sa kalangitan. Di natutuwa yung pagsulat doon, tinuturuan yung mga nila. Amen? Wala nang inisan saan? Sa kalangitan. Sa kalangitan. Ano yung maisip mo na mali? Wala nang duran sa kalangitan. Huwag naman. Alright? Wala nang iyakan saan? Sa kalangitan. Wala nang ingita saan? Sa kalangitan. Magturo ka ng awit. Natutuwa ako si Gabo, saka si Sarah. 7:30 pa lang, nandyan na. Minsan, pa ako mag-ilamos ng minsan, nandyan na sila. Mahirap, hindi pa nag-alusal. Tinatanong ko naman, nag-alusal ko. Opo. Hello? So, I have no inclination. Okay? Pero alam niyo, mga kapatid, kung minsan, Lord, parang hindi ko feel yan eh. Hindi ko feel na magturo eh. Hindi ko type magturo eh. Bawa daw mga bata. Ha? Alam niyo, makikita niyo yung mga bata na naturuan niyo, tapos naturuan niyo, nag-stay sila sa church. Si Camille, naturuan ni Camille yan. Maliliit yung mga yan. Okay? Yan, si Marlon, nandiyan pupuntaan. Sister Tita no, wala pa, basta nandiyan lang, nangyayari. Tatay nila, nakikinig din no. Hindi ko lang alam bakit. Ngayon. Okay. Who knows na someday, yung mga natuturuan niyo ng pastor, someday yung mga natuturuan niyo naging president ng Pilipinas. Doon sa San Agustin, proud yung isang matanda doon sa kapitbahay namin. Sabi niya, Brad, di pa ako pastor nun. Alam mo yan, si Ramos, naging estudyante ko yun. Isang disco. Naging disciples ko yan, sa San Disco. Opo, talaga? Oo. Kaya lang, protestant. Proud siya. Yung pastor na ata ako, bumibita na ako ng pandi sa pinta. Ang bahay na church. Maganda raw ng bahay. Proud siya. Mga kapatid, wala tayong palusutin. Nasa iyo na yan. Kagayain mo pa si Moises. Pero sumunod din si Moises. At doon ay pakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan.
bago sila hinayaan lumabas, maraming mga sumpa na nangyari. Pero, ano ba yung purpose ng sumpa? Lahat ng mga sumpa na yun, hindi nagtagumpay laban sa kanila. At dahil sa sumpa na yun, mga kapatid na minamahal, na ipakita ng Diyos. Okay? Yung purpose ng mga pledges na yun, mga kapatid na minamahal, to demonstrate to Israel the strength of their God. And to show the Egyptian the total inability of their gods. Alam niyo, walang magagawa ang diablo. Pagka isang tao, sinira mo, tumanggap yan. Tumanggap yan sa Panginoon. Hindi kaya talian ng diablo. Tapos halagaan mo na. Kung daw mabaptize, lumako sa pananampalataya. Di masaya ka. Kaya ang bawat isa sa inyo, pagdating ng judgment seat of Christ, kayo ang aking reward. Dito pa lang natutuwan ako sapagkat nandiyan kayo, kasama ko kayo ng bilito sa Panginoon. Amen? Oo. Kahit sino siya. Pantay-pantay bang tingin niyo, Pastor? Sa tingin ko, pantay-pantay. O mas love niyo ata yung mayaman. Meron bang mayaman dito? Pantay-pantay. Sa harap ng Panginoon. Ayaw ko na yung isa man sa inyo ko wala. Kahit doon sa pinakamahina. Pero ito ang condition ko sa inyo. Tutulungan ko kayo sa lahat ng kahinaan nyo. Huwag lang kayong rebelde. Huwag nyo lang akong susuwagin kasi pastor nyo ako. Pag sinuwag nyo ako, maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayo matutulungan. Nakaintindihan po tayo. Amen. Yun. Okay. Kung tupa ka naman, hindi ka tiyak manuluwag. Kambing lang naman. Manuluwag. Naintindihan yung manuluwag. Manuluwag. Yung kambing nga, ganunin mo. Ano ang reaction ng kambing? Lalo na yung mga bulugan, ay yung lalaki. Ganunin mo yung kambing. Pero ang tupa, ganunin mo. Iiwas mo. Now, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Wala tayong palusot sa Panginoon. Sa Old Testament yan. Next Wednesday, tingnan natin naman. Kulubin ng Panginoon. Ganito rin mensahe. Next Wednesday, sa New Testament naman tayo. Ano yung palusot mo? Ano yung palusot natin? Okay, dito, specifically, ang tinukoy dito, si Moises. Sa New Testament, pwedeng isama natin dyan ang ating sarili na tayo yung direkta kinakausap ng Diyos. Ito ay Moises, ina-apply lang natin sa ating sarili. But the same alibay yung ginagawa natin kaya hindi tayo nakakasunod sa kaluluwa ng Diyos. Pinakihintay mo ang Diyos. Dalawang klaseng Kristiyano ngayon. Yung gumagawa habang naghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung pangalawa, siya yung inaantay ng Panginoon para gumawa. Saan ka doon? Pagkatapos ng pinigtas ng Diyos, pinagintay siya. Isa, tinipigis ko pa siya. Wala kang panahon sa Panginoon. Kung ang Diyos na wala ng panahon sa iyo, kawawa ka. Tayo lahat ay tumayo. Lapit tayo sa Panginoon through prayer. Lord, ano pong magagawa ko? Madali sa atin na sasabihin natin, kaya mo
Pero mahirap sabihin natin sa Panginoon, here am I, Lord, use me. Here am I, Lord, use me. Saan ka nagagamit ng Diyos? Lapit ka sa Panginoon. Lord, gusto kong magkaroon ng ministry sa church. Anong ministry? Ang ipagkakatiwala mo sa akin. Kasya ka na ba dyan? Kuntit ka pa na ba dyan sa ginagawa mo? Pwede pa. Pwede ko pang dagdagan. Tama na. Choir member siya po. Choir member. Pwede. Dagdagan mo pa. Tama na po. Kasya na ako. Dagdagan mo pa. Lord, salamat po sapagkat muli kayo po nangusap sa bawat anak mo. Salamat sa hamon. Patuloy mo po kami bigyan at pagpalain. Maging ang mga kabataan na mura pag-isipan, pwede mo na silang magamit kung sila yung willing pa rin. Hindi po kailangan maging alam namin lahat ng doktrina para kami makasunod. Lord, salamat po. Palayin niyo po ang inyong mga anak. Hindi ko po alam ang kanilang listan. Diyos, bless mo po dito ang iglesia. Bless mo rin po, Panginoon, ang aming project. Coming December, Lord, makapagsimula po kami mag-building sa aming center po. Lord, kayo po mag-provide ng financial na pangailangan. Salamat din po sa mga commitment na natutupad. Lord, gamitin mo po bawat anak mo na maging bahagi sa project na ito. Kailangan namin, Panginoon Diyos, ng financial support sa iyong iglesia. Kailangan din namin ng emotional support para ilipat, Panginoon, yung mga nadataw, mga nanghihina. Para i-restore namin, Panginoon, yung mga natin para i-heal namin, Panginoon Diyos, yung mga na-hurt sa saktan. Tulungan mo po kami. Lord, bless mo. Bawat na. Marami pa po kami gagawin. Malaki ang gawain na pinatatiwala mo po sa amin. Salamat naman, hindi pa po kami tumungan at pagpalain Diyos ang bawat miyembro, mahamon, na pag-iipon sa iyo. Ingatan mo po kami pagpalain sa aming pasamantalang pagtatapos. Taglayin namin ang kapayapaan mula sa iyo hanggang sa muli namin pagkikita. Ito'y aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoon.